Pero iba talaga pag nahook ka na sa gaming. Maghapon kami noon, mag-uumpisa kami alas 9, hindi namin namamalayan, alas 5 na. And to be honest, ang gaming in general, parang drugs yan. Welcome to Tatay Talks, Usapang Tatay. Okay, so maganda ang topic ngayon and I'm sure lahat ng mga kalalakihan, kahit ng mga babae, makaka-relate sa topic na to. And our topic for today is evolution of gaming. Oy, Interested yan. gaming ka ba? Yeah, Gamer ka gamer ba? ba? Merong part ng buhay ko na Oh. kumbaga parang kahit papaano is nagustuhan ko rin yung gaming pero hindi ganun ka... Hindi ka ganun ka-addict. Yes. Ikaw. Totally opposite naman sa'yo, tatay. Dahil, Tatay Erwin, dahil ako, na-addict talaga ako. And dumating sa point na talagang doon na umiikot yung mundo ko. And yun, kasi pag bata nga, di ba, ang dami, yun yung parang escape mo. Let's say, kasi pagdating sa school, although, ano man ako, maraming kaibigan, pero iba talaga pag nahook ka na sa sa gaming. Kumbaga masama pakinggan pero madidisregard mo na yung mga kalaro mo or yung mga kaibigan mo dahil talagang nahook yung oras mo doon na talaga sa gaming na pupunta. Matanong ko lang ka, tatay, ilang taon kayo nung nagkaroon kayo ng gaming console? Wow. Pagkakalala ko, grade, hindi ko alam ilang taon, pero kayo na po bahala, grade 4. Grade 4. Oh, grade 4. So ikaw, tatay Bogs? Sa akin, actually, yung magkaroon ng sariling sa akin, medyo matanda na ako. Nagkaroon okay. Nung sa akin sarili. Siguro mga 25. 25. Nung nandito ako sa Bangkok, yun pa lang yung first console ko. Wow. Yung PlayStation. Yung sa akin Okay. So sa yung akin. mga let's say yung mga dating mga like 10 years, 20 years ago, so renta, no? Renta. Shop. Okay, makikilaro sa kapitbahay. Okay, yung pinsan. Kasi nga patira lang. Okay. Nakikilaro sa console ng pinsan ko. Okay. Right. Sa akin naman na-experience ko naman, tanda ko pa nun, bata ako nun, grade 6 or grade 5. Inipon ko yun para magkaroon ako ng family computer. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi family computer, if I'm not mistaken, that time, magkakaroon ka na ng ganon for around 500 to 600 pesos. Ay, ganun lang pala presyo nun dahil. Yung Nung umpisa? wow, hindi ko Yes. alam. Mga yun. ilang taon kayo? Pero, hindi, yun nga, grade 6 ako. Grade 6. Grade 6. Pero yun nga, tawag dito, pinag-ipunan ko mabuti yun. Wow. Kumbaga parang naglalakad ako papunta ng school. Hindi. Sorry. Since, syempre, medyo high school na pala ako nung. Sorry for the Medyo high school. I mean, Ano yung medyo high school? sorry. High school na pala ako na high school na ako. okay. Kasi natanda ko hindi nga pala ako makakapag-ipon ng 600 kung nasa elementary ako dahil ang pera ko lang nun sa isang araw is 10 pesos. Uy, 10. Ang hirap Okay, nga. easy lang. Matagal-tagal. Medyo ang malaki-laki ipunan pa na pala yun, yung sa akin. Sa'yo kaya? Akin, hindi. Si daddy kasi iniyak ko naman yun. Ay, Bago ako okay. mabilan, no? Yung na-surprise pa nga ako nun eh. Yun, Kasi bigla yan. Oo. Na-touch no, Bigla na-touch no. lang naglabas si dad. Actually, before Ano nun. yan, family computer? Family. Pero bago pa yon, Tetris muna. Ay, Yung handheld. Tetris. Tetris. Okay. Handheld gaming console. Yep. So, Ay, naalala ko yan. Oo. Alam mo yun sa mga tapat ng simbahan? Na. Yung bunutan, palabunutan. Oo. Yung Tetris, di ba? Yeah. Kasi 5 piso lang pera ko eh. Talagang ano ko dyan, yung pipilahan ko yan, tapos talagang focus na focus ako. Sipating ko pang ganun sa araw kung ano ba yun? Naalala mo? Diyan ka unang sumugal sa buhay. Oo. Ano yung kasabihan nun, bro? Kung makikita mo yung picture na yun, doon mo masasabi na dito ka unang sumugal sa buhay. Diba? Dun sa mga may ano pa nga nun eh, may gin. Iba, may laruan. Okay, yung Iba. sisiw na may kulay. Diba? Pag piyesta. Tapos yung itik. Yun. Pero mabalik tayo dun sa ano na yan, sa palabunutan na yan. Kasi
mostly yung talagang naglalako nun, ang pinaka-premyo talaga nila is yung handheld console Oo. na yun eh. Hindi, tsaka yung Game Boy. Yun. Oo. Yung Game Boy talagang Oo, Game papangarapin mo yun eh. Oo. Kasi kakaiba eh. Kakaiba ang feeling pag naglalaro ka nun eh, pag Oo. handheld. Parang, Pero hindi ko na-experience yung Game Boy. Eto lang, pag naalala ko yon, nakita niyo yung supot. Kumbaga, parang lumang-luma na. Nagtututong na. Walang nananalo. Walang ibig nananalo, sabihin. oo. So, mga nabubudol tayo. Ano ba tawag budol? Yung yata yung, yung yata umus yung budol eh. Yung bili ka ng bili. Taya, hindi mo makakuha dahil parang alam nila eh, na Oo. wala din yung numero. Ewan ko. kasi as bata naman, hindi mo na maitatanong Oo. dun sa nagpapabunot. Meron ba talaga nananalo? Oo. Di ba? Siyempre, hindi na niya makikwento na wala na nanalo dito. Oo, kasi, Diba? Kasi yun yung pinagkakitaan. negosyo eh, Oo, di ba? negosyo. Oo. Yeah. Yan, dami niyan sa labas ng school, sa labas ng sa tapat ng simbahan, sa tapat ng school. Diyan mga pwestuhan yan eh. Mhm. Diba? Right. Anyways, mabalik tayo, no? Mm. So, family computer. Mhm. Ano yung hindi mo makakalimutan na ano dyan, na game sa family computer? Ako, para sa akin, ang hindi ko malilimutan na laro is Mario, saka yung Contra. Super Mario Ah, talaga. Super Mario. Tsaka Contra. Aha, yun. Mm. Kasi, actually, hindi ko siya nalaro hindi ko nalaro yung game na yon. Gamit namin yung computer na binili ko. Yung family computer na binili ko. Nalaro ko siya nung nandun pa ako nakikilaro dun sa kapitbahay ko. Maghapon kami noon. Siguro mag-uumpisa kami alas 9, hindi namin namamalayan, alas 5 na. Oo. Di ba? Mm. Tapos may mga times pa nga na may isip mo na ikaw na yung nagko-consume nung laro. Nakikilaro ka lang, Nakikilaro ka na lang, ikaw pa yung Ikaw na may-ari. Oo, parang gano'n. Oo. Kaya doon dumatak sa isip ko na dapat magkaroon ako ng ganito. Yun yung una kong, kumbaga parang naging pangarap na laruan sa pagdating sa console. So, talagang close to heart yung family computer. Oo. Ayun, nabili ko yung first family computer ko nung, yun nga, high school ako. So, around 600 pesos. So, 500 to 600. I cannot able to remember exactly. But then, kung i-relate mo nga sa buhay ng tao, kasi, sabi ko nga, di ba, naglalakad ako noon para lang makabili ako ng family computer. Mm. 3 to 4 kilometer. Layo. Tapos, Layo yun. tapos ang naipon ko siya around 2 to 3 months. Walang recess niyan. O may recess. Meron namang recess, bro. Gusto Yun nga, mo, kaya ako 2 to 3 months. Hirap yun. Papayat ka na. kaya ako siguro nakaipon nun kasi yung pamasahe ko dapat na gagastusin para, yun nga, para mapadali yung transportation ko is inipon ko. Oo. So, mga gagising mo. Hindi bro, sorry Tatay Bogs, ang nangyari nun is tuwing uwian lang ako naggagano. Okay. So, okay. Kasi hindi mo pwede mong gawin yun pag papasok ka. Oo, kasi late ka eh. Late. Yun. Una-una, Kailangan malilate maaga. ka. Pangalawa, pagdating mo, hindi mo alam kung anong Mahulas amoy ka mo na. nun. Ulas na ulas. Oo, Oo. 3 to 4 kilometers. Yan, ganon. Sa akin naman, hindi ko makalimutan, mga tatays, is yung, yung bala, Oo. kapag hindi gumagana, yung, Ang gagawin mo? ano mo, Okay. Parang kuitis eh. Kumagay mo, para matanggal yung mga, Alikabok. alikabok, Doon sa magazine. Oo. Oo. Tapos, kapag ayaw talaga gumana, ginawa mo na, blow ka na ng blow, wala pa rin talaga. So, kukuha ka ngayon ng eraser. Anong eraser na yung Mongol? Anong number yan? Hindi, Kahit anong eraser. basta kahit anong eraser. Tapos, kakaskasin mo ng eraser. Kasi, ewan ko, bakit, May certain na effect yun. may certain effect, tapos gumagana naman. Pero yung pagbubura ng eraser, hanggang ngayon gumagana yan eh. Really? Sa memory ng... Sa mga RAM. Mga Oo, Ay, ganun. oo, tama. Hanggang ngayon ginagawa ko yun. Pag, ano. Tapos, eto pa, yung sa bala, na nakalagay, 999 games. Oo, sobrang dami. Mamimili ka, oh. That time, amis na amis ako, wow, Dami, 999 games, oh, paano ko itong malalaro? Pero gustong gusto ko kasi iba't ibang araw-araw, iba't ibang game. Yun naman pala.
lahat nun, paulit-ulit lang. Yun lang din lang yun. Iniiba-iba lang Budol. nila. Oo, budol Budol na nga. naman. Oo. Tapos, yan, Mario Brothers, iba't ibang klase, di ba? Ano to? Galaga. Battle City. Battle City, oo. Ayan, magagandang ano yan. Tapos yung Carrera, di ko alam anong Yung palalabas pangalan. si Superman. Papalabas si Superman. Alam mo yan? Nakalimutan ko yung pangalan. Pero Di ka- lalabas si Superman. Road Runner ba yun? Oo. Basta oo yun. Tapos kung tuwa maganda ka yan. pag lumabas si Oo, Superman. Superman, oo. Proud na proud ka pa, no? Palabas ko si Superman. Sasikat ka pag Oo. pinalabas mo yun, no? Yung mga nanonood sa'yo, wah, lumabas si Superman. Achievement Hindi yun. hindi ko wala Wala siguro. na yun. Oo. Hindi. Sa gilid yun eh, biglang lalabas si Superman, Oo. nakaganon. O siguro dahil focus lang talaga ako sa Contra saka Mario. No? Saka yung yung duck Hindi ka shooting. Duck nagda-diversify. shooting. Yeah. Maganda rin yun. Ikaw naman, Tatay Bogs. Sa akin, actually, yung family computer, ang meron kasi niyan yung pinsan ko. Mm. So ako, hindi ako masyado nakapaglaro niyan. Pero, gustong gusto ko yan. So habang naglalaro siya, nanonood lang ako. Pinangarap ko talaga magkaroon yan, pero hindi will ni Lord at that time. So, pero hindi ko makakalimutan yung laro is yung Ninja Turtles. Oo. Di ba? Oo, Tapos yung- pagka nakakuha siya ng pizza, kawabanga! Mga may may ikot. ikot, Di ba? yep. Yun, nanonood lang ako. Tapos yun nga, pinapanood ko yung Battle City, yan. Super Mario. Minsan makakalaro pero hindi masyadong matagal. Kasi syempre, bata pa ako. Tapos sa kanya yun, hindi naman ako pwedeng makiano dun. So, ano pa ba? Yan, Contra. Kasi pagka lumilipad yan, di ba? Tapos pag nakakuha ka nung Anong letter yon? F ata may yun? nag-iiba-iba yung Yung may bubble Oo, na. nag-iiba-iba yung panira niya. S ata. S. Tapos meron pa dyan yung parang ninja eh. Doon bilib na bilib ako. Yung may shuriken na ano pa niya, yung Oo. shuriken. Tapos parang tumatalon-talon, nakakalimutan ko na yung parang tumatalon-talon siya, mga Yeah. bamboo na malalaki. Mm. Save niya yung prinsesa. Ah. Parang Mario din, binago lang yung yung itsura. Mm. Yan. Pero naalala niyo yung pagsisetup nun? Ako, tanda-tanda ko yun kasi ako mismo yung nagsisetup. Kasi maraming wire yun na doon ka magiging unang technician talaga eh. Kasi tawag dito, dapat tama yun. Kasi hindi magkakaroon ng sound yun pag mali yung yung Ano ba, AUX mo, RGB diba? ba yan? Parang RG. Basta hook siya na Tatlo. pag yan eh. Pa White House, ilalagay mo sa likuran Hindi ng ko kasi TV. na-experience Black and white pa yan. rin TV namin nun eh. Tapos konting galaw mo lang. Minsan may lines. Kailangan talagang mawala yung lines na yun. So kailangan mo siyang pihitin. Ayan. Saka nga pala bro, naalala ko kasi yung console na nakuha ko, hindi yung typical na family computer na ano lang talaga. Kulay maroon tsaka Hindi dirty yan, white hindi yan. Ang ganun ang nakuha ko bro, yung merong keyboard. Mamahalin pa ha? Yung keyboard na maganda. sinasaksakan ng ng bala. Ganun yung sa akin. Okay. Parang hindi ko na, Hindi ko rin na- parang mamahalin Yan, siguro yun. Kaya 500. Ganun ba yun? Oo. Ano ba? Wireless na ba yung ano? May wifi yun. Hindi naman. Kasi ang tanda ko na brand name niya is Hug. Hug is Sega ata yan eh. hindi yung mga sinasabi nyo na yun nga yung parang console na ganun lang at wala siyang keyboard. Yun yung mga Sega, yung mga ganon. Pero yung alam ko Nintendo meron rin. Pero pagdating dun sa akin kasi alam ko yung Hug na brand is popular siya sa mga alam mo yung mga DVD dati. Okay. Ganun siya. Pagkatapos naglabas siya ng sarili niyang computer, family computer. So limited edition yan. Oo. Tapos doon ko na feel na pwede pala mag-program dito kasi merong mga merong mga programming na hindi naman pala nagana. Hindi ko alam kung paano hanggang ngayon hindi ko alam kung paano mapagana yung mga program na 'yon. Oo. Kasi doon ka Hindi ko alam yun Hindi ko alam. maybe sige, ipa-flash ko dito sa sa screen kung ano yung itsura no. Yan. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sinasabi ko. Yun. Pero yun nga, Oo, parang ganyan. yung nandito lang sa may gilid, Les. Pero wala siya nung yung Wala siya nung console. wala siyang galing, console. Pero Galing. diretso na siya. Pero yun na, kumbaga parang doon ka matututong mag-type talaga eh kasi meron ng keyboard eh.
Doon mo talaga masasabi na parang medyo mayaman-yaman ka kasi Yeah. may keyboard. Kasi Keyboard. Oo. bihirang magkaroon ng computer sa bahay nun, bro, di ba? Oo, bihira talaga. Totoo. Kaya nga Oo. nabigla ako pang high-end yun Oo. at that time. Ganon. O, sige. Oo, kasi ang ganun na itsura yung maroon yung pinakita nila. Ngayon ko lang din nakita yan. Oo. To be honest. Sige, tingnan natin, yun nga, ipa-flash ko dito yung na-experience ko, Limited yung limited edition na sinasabi mo, at saka yung typical na na console. Na, Okay. yeah. Okay. So, move on tayo from Famicom. Aha. 'Di ba? Kasi ako wala talaga. Pero kaya ako naging gamer. Ako gamer at heart. Mhm. Simula maliit na bata, although hindi ako makalaro nun. Ang ginagawa ko, dito umusbong yung negosyo. Yung mga nagpaparent ng after ng family computer, nagkaroon yung Sega. Di ba? Sega. Kaya sumunod na yung mga PlayStation. Nintendo. Tapos yung Nintendo, naalala nyo, may floppy disk yan. Parang nga. Di ba? Oo, parang Tapos may, naalala ko ang nga, hindi ko oo. nakakalimutang laro dyan, yung zombie. Yung parang may water gun sila, zombie, 2-player. Wow. Alam ko yun, yung parang medyo high-end na. Hindi ko masyadong Hindi, pero sa mga rentahan to. sa mga, okay. 30 minutes, 10 piso, ganun. Na-discover ko na lang yan, yung mga high school, third year, fourth year high school. Ako, mga na ano pa ako niyan elementary pa. Ibig sabihin, bro, kung PlayStation elementary na ka, yun, mas matagal kasi high school na Oo nga, yan. Layo ng agad, nagkakaalaman dito. Huwag na natin pag-usapan Anyway. yun. Anyways, Mm. yun, yung mga renta, doon talaga, yun ang pinag-iipunan ko. Magkano ba renta doon per hour before? 30 minutes, 10. 10? Oo. Mura pa nun. Tapos pupunta pa ako Ay, nun. hindi. I mean, mas mura dapat ngayon. But, kasi naalala ko, well, that time console pa nga nun is yung mga 2D pa lang yung, di ba, yung Ah. nag-pixelated pa, di ba? Ah. Kasi that time ako, PlayStation eh. So, mga 30, depende kung anong console yung gamit mo. Oo. Diba? yung mga PS2. Oo, pag mas mabago ka ng console, mas mataas yung rate nila. Oo, ganyan. Mm. So, di ba, yun, Nintendo. Ano sumunod sa Nintendo? PlayStation na ba? Hindi, meron pa. Yung Nintendo Meron pa ba? 64. Nintendo Halos 64. Ang daming magkasabay. yeah. Yung PlayStation 1, tsaka yung Nintendo 64. Halos magkasabay. Ayun ba yun yung yung controllers may yellow? Oo, yun. Right. Tapos meron sa Tatlong- gitna. Oo, okay. Oh, yan. Ah. Hindi ko makakalimutan yan kasi, sorry nangupit ako nun dati. Makapaglaro lang nun. Okay. no? Kasi nga, wala eh. Alam mo yun, gustong-gusto kong maglaro. So, Gamer at heart eh. yan. Ganun. Okay. Kasi yung baon ko, maliit lang eh. 15 at that time. So, pag hindi ako kumain, walang laro. So, ang ginagawa ko minsan, Namimitik ka. patawarin ako ng Hindi, Panginoon. okay lang yun. Anyway. I mean, kahit naman ako. Yan. Yan talaga kapag Yan, kapag- masamang epekto din eh. masama. Pag na-addict ka na. Yeah. Okay, so yung gaming in general, kahit nung Famicom, nung papunta ng Nintendo 64, PlayStation 1 noon, may dalawang klase pa ng PlayStation yan eh. Yung malaki tas yung maliit. Tapos naging PlayStation 2. Mhm. Bago mag-PlayStation 2, dito na pumasok yung yung computer gaming. Nandiyan na yung alam mo yun, yung mga StarCraft, Battle Realms, yeah. Counter-Strike, Yeah. Yuri's Revenge. Tapos yung latest, syempre, yung panahon ngayon, Dota. Dota, Defense of the Ancients, dami. Counter-Strike, dami yan, Ragnarok, dami yan. And so on and so Pag-uusapan forth, natin. yeah. And so on and so forth. So, tanong ko lang sa inyo, ano sa palagay niyo yung advantages ng gaming from the start until now? At ano din yung disadvantages ng gaming sa buhay natin? So, umpisa ni Tatay JC. Okay. For me, escape yan eh. Parang escape mo. Let's say, pero that time, bata ka pa kasi, so marami kang oras, wala ka pang responsibility. So, kung ano yung uso, so dun ka. Let's say, that time, Nintendo 64 or family computer. Tapos, first time mo nahawakan. Tapos, yung kaya mong kontrolin yung something. Tapos, may mga achievement, mga na-unlock ka. Tapos, you feel good.
Tapos at the same time, alam mo yung ano, yung ah meron pang like let's say snacks, tapos kakain ka, yung pang pastime talaga. So, yun for me, yung that time, yun yung ano, yung advantages na nakikita ko. Kesa lumabas ka or alam mo yun, hinahanap ka ng magulang mo, hindi ka hanap kasi nandun ka lang naman, Nandun nasa ka loob sa ka lang ng laruan. bahay. Oo. Tsaka yung mga let's say, 'di ba? Yung mga ibang depende sa kalaro mo, yung, let's say, sorry, yung mga nabubuli, walang ganon. Kasi ikaw lang, ikaw yon, di ba? Ikaw at saka yung computer, oo. So, yon. Pero, now naman, ngayong tatay na ako, for me, it's an escape naman. Kasi now, kasi may mga responsibility na tayo, tapos may mga times na nabe-burn out ka sa work or sa business or alam mo yung gusto mo ng time for yourself. So, yun yung ano, ang gagawin ko noon, let's say, kapag napipil ko yung pressure, say may ginagawa ako, yun muna, ano muna ako, tatayo muna ako sa lamesa ko, or tapos lilipat ako, punta ako sa TV, on ko yung PS4 ko, lalaro ko, para lang makapag-unwind konti, tapos yung Ma-refresh. utak mo, ma-relax, tapos whenever feeling ko, okay, ready na ako, then back to ano na lang ula ako. Back to the sa grind. ginagawa, back to the grind ako. So, yun. Yun yung advantages Ah. for you. Tsaka, ang anak ko rin kasi, 6 years old. Ah, So, may time kami. sarap ng experience na yan. Oo, yan. Yung pag naglalaro kayo ba? Yes. So, ayan, daddy, Mm. gawin mo to, gawin mo yan, paano gagawa? Yan, naglalaro kami 2-player. Now kasi, may alam na siya. Before, nod lang siya si Andy. Now, kaya niya na like 2-player. Ayan. Yun nga lang, I think si Andy, hindi siya ganong ka-gamer gaya ko ng bata ako. Kasi yung bata ako, talagang, let's say may kalaro ko, hanggang sa umpisa, mula umpisa hanggang pagtapos, nandun talaga ako sa upuan na yon. Kumbaga, talagang hook ako. Pero kay Andy, may time na, nabobore na ako. Parang ganon. So, yan, depende rin sa bata. Depende Ayun. rin. So, yun ang advantage. Advantages. Yung disadvantages. Yun nga, disadvantages. Yan, hot topic yan actually. Oo. Sa mga magulang dyan, alam namin, mga anak nyo, hook na hook sa mga gadgets. So, Yes. yan, tingnan natin. Napabayaan ko na yung pag-aaral ko. Yung nagka-cutting na ako. Okay. Ngayon, kumbaga, instead na yung time na yon like teenager, pag-aaral yung atupagin ko, paglalaro ng Puro laro. Yung pumasok yung Counter-Strike, yan na. Yan na. Kasi Tas ano na pustahan, yan, ano? Oo. Yan na. Yan na. Kasi yan na yung community. May mga community of gamers ka na. Kasi before kasi, hindi pa online yan. So let's say, kung makakalaro ka, nasa bahay ka lang, or pupunta sila. Para, tapos hanggang 2 players lang yon, salitan kayo. And now, yun nga, Counter-Strike, Multiplayer. yes. So, So, maramihan na yan. So, nagkaroon na ng community. Diyan ngayon yung talagang maano ka na talaga, sobrang mauhook ka na talaga. Tapos, nilook forward mo na kagad siya. Araw-araw. Araw-araw, oo. So, yung priority mo, instead na sa pag-aaral, is nag-google mo sa pag-gaming. Pag-game. Oo, so, cutting classes, then babaksak, ganyan. So, pero awa naman ng Diyos, Nakasurvive naman. naman. Pero, Naigapang mo naman. no, pero I feel bad kung mababalikan ko lang din yung time na yon. Siguro I will magiging aware ako or na hindi ka dapat sumobra. Oo, hindi ka Kumbaga kung merong ang priority mo is about sa pag-aaral mo. Oo. Yung gaming naman yan, meron ka naman Saturday and Sunday eh. Para So dyan. gugulin mo lang yun ng Saturday and Sunday. Pero everyday hindi na It's not worth it. It's not worth it. Oo. Sa umpisa, masaya, ganyan. Pero kapag ganyan, pag dumating na yung grades, yan Hindi na. na masaya. Hindi na masaya yan. No? Palo! Pag Grounded. tapos final exam. Wala kang masagot ngayon. Wala, kangkungan na basak mo. Yun yung disadvantages for it. Ayan. So, yun. Siguro ako naman muna, o sige. ikaw ba, Tatay Erwin? Sige, ako na lang muna. So, advantages ng gamings, di ba? So, tingin ko yung bonding, bro.
Oo, syempre. Oo. Kasi Daming ano niya, sorry to cut you off. Daming napo-form tulad nga ng community. Mhm. Tapos yung minsan na-meet mo lang sa game hanggang sa tumanda ka na, no? Mhm. Naging kaibigan mo na. Meron pa nga diyang mga kwento. Nagkakilala sa game, nagpakasal, nagkapamilya. Anyways. Right. Yun. So, yan, to continue yung sinabi kong advantage na yun. Kasi unlike ng ibang laro na, I mean, okay, sa gaming kasi pag nagkaroon ka kasi ng mga kabanding, iba yung mabubuo mong friendship eh. Hindi katulad kasi ng kumbaga parang nabuo yung friendship nyo dahil sa ibang bagay. Kasi doon kasi nagagawa nyo pareho yung gusto nyo. Kumbaga parang meron kayong like-minded kayong tao. Kumbaga kaya kayo nagkakilala sa game na to kasi gusto nyo yung laro na yun. Kaya nagkakaroon ng magandang bonding doon kasi Yeah. at the same time nag-i-enjoy kayo. Mm-mm. Tapos yun nga nagkakaroon kayo ng pagkakataon na to teach yung each other na ito yung magandang gawin na Yeah. na strategy para manalo tayo kasi multiplayer, di ba? Pag merong mga ganong pagkakataon na merong multiplayer, syempre magkakaroon kayo ng palitan ng experience na dapat ganito yung sa'yo, ako yung gagawa ng ganito. Knowledge sharing. Oo, di ba? Which is, tingin ko, nahasa yung social skills mo at the same time. Ganon. So, yun yung nakikita kong advantage. So, sa disadvantage naman, syempre, may mga pagkakataon na, syempre, nabanggit mo rin yung tungkol sa mga pagpaparenta ng mga yung sa gaming shop, di ba? Mga computer shop. May mga computer shop na offer pa ng addict mode eh. Oo, diba? Ayun ba yung open time? Oo, open time. Okay, si Kwenta, simula ganito. Kasi hanggang di ka di ka namamatay dyan. Magaling yung marketing strategy na yan. Kasi may mga pagkakataon na gano'n na sa sobrang hook mo sa laro, syempre gusto mo, syempre engage ka na doon. Ayaw mo nang, gusto ko matapos tong level na to. Erwin, time ka na. Extend ka pa ba? Extend pa. Hanggang sa minsan, meron nga ako nakikita o na-experience ko doon sa computer shop na yun na may taga-bili ng pagkain, doon nakakain habang naglalaro. Which is tingin ko, hindi magandang ehemplo. Kasi unang-una, okay lang sana oras kumain, puro laro. Kasi wala ka nang isipin pa o kaya depende kung rich kid ka, na wala kang iniisip na future kasi meron naman ako magulang na susuporta sa akin in the future. Pero kung nag-aaral ka, tapos yun ang inaatupag mo, and then, medyo mapangit ang pupunta mo nun. Oo. Unless ikaw yung may-ari ng computer shop na nagbi-business ka. Diba? Yeah. Kung negosyante ka. Pero yung kasing sa experience ko, yung mga nakikita ko, although minsan lang ako pumunta doon kasi makikita mo naman talaga, biruin mo addict mode tapos doon na nakain. Doon na natutulog. Minsan nga hindi natutulog bro eh. Which is masama sa epekto ng health yun. Right. Dami na balita niyan sa recent China, lang. sa Japan. Namatay talaga. Puro laro. Actually, oo. Kasi naalala ko noon, yung run online, kasi na ngayon, yung grind mo talaga sa pagle-level up, hindi kaya ng dalawang oras. Kailangan araw talaga. Minsan buwan. Yung nag-run online ako eh. Yung na-reach ko na yung level 110. Tapos wala akong clan nun. Talagang individual ako lang talaga. Solo player, oo. Tapos gusto kong ma-achieve yun. Talagang kailangan ko talaga mag-grind. And naalala ko nun, nag-start ako maaga pa. Tapos sina kapatid ko, sina Jel, nakapag-dinner na and everything. Doon pa lang ako nakapag-level 11. Oo. 111. Oo. Okay. Ikaw, Tatay Bogs. Sa akin, punta muna ako sa bakit ako nag-gaming. Yan. Isa ako dun sa mga na-addict talaga sa game. Na tipong, yun nga, nangungupit, makalaro lang. Which is disadvantage. Disadvantage yan. Tapos, bakit ko siya ginagawa? Sa akin kasi, nung lumalaki ako, marami akong chores. Marami akong kailangan gawin. Kailangan ko magpaso ng sahig, kailangan ko maghugas ng pinggan,
kailangan ko mamalengke. Kasi nakikitira lang ako nakikisama ako. So, yung one time na magkakaroon ako ng time para maglaro, that's my time to escape my life. Okay. Doon sa game, I can be anything I want. Oo. 'Di ba? So for me, nagiging siya, a little bit advantage siguro or di ko alam. Pero for me, parang pag nandito ako, I can be myself. Pwede pwede akong maging bida dito. Parang gano'n. Kasi ito sa game ko dito pwede ako manalo. Dito importante ako. Priority ako. Parang gano'n. So, kasi pag tulad ng mga game na pag nananalo ka na, yung affirmation ng ibang tao, ang galing maglaro nito, ganun. Tapos lalapit sila sa'yo. So, meron kang another personality on top nung kung sino ka talaga personally. Kasi pag magaling ka, cut kita bro, sorry. Pag magaling ka kasi, pag kilala kang magaling, biruin mo, lalo na pag nasa computer shop ka. Oo. Naka-circle sa iyo. yan. Ikaw yung bida no? Ikaw yung bida sa istorya mo. Oo. Di ba? So, ikaw, nafe-feed yung ego mo. Although pangit yun, pero pag bata ka, hindi mo alam yun hindi mo pa yung nare-realize. Pero yun Yun yung nag-spark sa'yo na ma-feel good. Ako hindi naman, actually, maramdamin akong bata Malungkot akong bata noon. Hanggang mag-high school ako, malungkot ako. Hindi ko lang kinikwento sa ibang tao. Yun yung outlet ko. Okay. Sumaya lang ako, nakilala ko yung misis ko. Yeah! Naisingid mo pa yun, Galing mo, tatay, So, anyways, yun yung, tapos nga, yung, ang dami mo nakikilala, iba't ibang personality, dumadami kaibigan mo, tapos you feel you're part of something. Diba? Na may value ka, may contribution ka, whatever, be it StarCraft man yan, Counter-Strike man yan, Dota, Ragnarok, Ragnarok. Sakit sa ulo niyan. Pero masaya naman ako. Kasi yung Ragnarok na yan, bro, kailangan mo gumastos pati ng card, di ba? Biluin mo, sa sobrang addictive ng game, nagawa nila ng paraan. Magrenta ka ng computer, magbayad ka para maglaro ng game. Sobrang sikat sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa Korea, di ba? Dito sa Thailand, sikat din. Tapos nagkaroon pa ng mga world games, mga ganyan-ganyan. Parang talaga Yung Dota ngayon, na di ba yung Dota, may e-sport na, di ba? Ragnarok, yun noon. Di ba? Hook na hook ako dyan. Tapos, ano naman yung mga disadvantages? Di ba? Advantage ulit muna. One thing na gusto kong i-highlight sa gaming, it's not all that bad. Kasi, ang napapansin ko, yung mga nag-game, mabilis ang pick up ng utak. Kasi, pag naglalaro ka ng game, whatever it is, kailangan snappy yung pag-iisip mo. Split of a second that mag-decide ka agad. Makakapag-decide ka. So, yung logical thinking mo, tapos yung decision making mo, nahuhon. Not knowingly, nahuhon mo yun throughout that time. So, it's not all that bad. Kasi, sa akin, nagamit ko yung yung decision making sa career ko. Dahil nga naglalaro ako. Cut kita bro, kasi napansin ko yun kasi yung mga matatalino sa amin, pero college na to, college days, yung mga nagdodota, mostly yung mga magagaling na maglaro, yun yung mga dean's lister namin. Kasi nahuhon nila yun. Hindi man nila intention na patalimin yung thinking nila, tumatalim kasi nga puro laro. Puro laro. Tapos yun yung nagiging end result. Diba? Okay. Tsaka yung mga stressful situations. Kasi sa mga laro, may mga stressful situations na, paano gagawin natin? Corner na tayo. Na normally, magagawa mo lang yun pagka, halimbawa, nasa gera ka siguro. Hindi mo ma-experience lang normal yan Pero sa game, na-experience mo yun. So, nagkakaroon ka ng quick thinking, nagkakaroon ka ng calmness sa mga very stressful situations. So, yun yung isa sa mga advantages niyan. Observe mo. Observe mo yung gamer sa non-gamer. Okay. Yung gamer, mabilis magdesisyon. At saka sabi nga rin, yung mga, let's say, pag tumanda ka na, yung mga matatanda na naglalaro pa rin ng gaming. So, yung nila, yung, let's say, di ba yung iba nakalimot na kasi matanda na. Pero,
kapag nag-gaming ka, it helps eh. Hindi Oo. ka madaling makalimot, ganun. So ano siya, yun May yung benefits talaga. oh, may health yun yung benefits. mga sa akin for me that's the one of the very important advantages of gaming. Mhm. So wag natin masyadong yung gaming. Yeah. Wag natin masyadong i-hack Aha. kasi meron ding magandang naidudulot Mhm. yun. Oh, disadvantage. Anong disadvantage ng gaming? Yun nga, pag na-addict ka, nakakalimutan mo kung ano yung importante sa buhay. Oo. Di ba? Yan, sa akin, may isang point sa buhay ko na nakakalimutan ko yung prioritize yung pamilya ko, Mm. 'di ba? Mas pina-prioritize ko na yung game ko, Yeah. 'di ba? Yun, disadvantage yun. Mhm. Nakakalimutan mo na ang tunay na priority maging blessing sa ibang tao, Mm. hindi maging malakas na karakter sa digital world. Mm. Yeah. Tapos ano pa, yung pagka napasama ka sa grupong mga trash talkan, Oo. Yeah, toxic. Mga toxic na grupo toxic na- players. pagka nanalo na, inirarab pa sa mukha na, o tinalo kita. Tapos mumurahin pa. Alam mo sa mga Dota, yung Oo, mga yan. Saan ka? Oh, All na. oh, tapos sasabihin, bobo. Pinoys. Ganyan. Ano? Diba? Which is Basagin ang nagiging... back eh. Nag-back. Nag-away na. Diba? Farm ka ng farm. Oh. Doon natitrigger yung mga yung mga computer shop na nagkakaroon ng rumble. Oh, Ayan, Ayan, Kasi involved na rin ang pera. Yan, natuto ka Oo. na magsugal. Oh, correct. Yeah. Di ba? Involved na pera. Dahil involved na pera, may mga emosyon na. O, nag-e-escalate. Hindi matanggap na natalo siya. O, suntukan na lang. O, tapos nag-escalate, pagsaksakan ka na lang. O, nag-escalate pa, barilan na lang. Di ba? Tapos naalala ko yun, pag napagpustahan ka, yung computer shop, kabakas pala nung kalaban mo. Mananalo na ka, biglang nagba-brown out. Okay, ganun pala. Oo! Okay. Di ba? Ganun. Yeah. Di ba? Pero isa let's say kapag naging career mo naman ang gaming. Oo. Sobra ang gaming, yung industry ng gaming. Oo. Ako, ang laki. Booming na ngayon. Oo. laki Ano ng na pera. siya, legitimate career. Yeah, oo. Hindi Kaya na- di ba mga esports, Oo. million yung ano. Parang mga basketball player. Na- Mas malaki pa kinikita sa mga PBA player. Di ba nga, sino yung, ang babata pa nila, pero alam mo yon parang way ahead na sila, kumbaga, na-secure na hagad nila yung future nila Investment dahil sa na. gaming, oo. Oo. Pero hindi naman lahat naka-achieve na ganun. Kasi now, 'di ba, talagang may hinuhon ka na, may team ka na ngayon eh, Oo. na meron na kayong bahay. May proseso na. Oo, may tapos ite-train kayo doon. Tapos may mga ano na nga rin kayo eh. Anong kakainin nyo, Oo. 'di ba? Yung mga camping. Oo. Bootcamp. Oo, yeah, tapos yung let's say may mga strategy na ngayon na anong gagawin pag ganito na yung yung situation. Oo. Kagaya ng Dota, Oo, ML. mga Dota teams, ML. Oo. Pero naman, kapag nanalo ka naman talaga, Talagang matindi. Oo, matindi yung Iba bigay. milyon. Dolyar Hindi peso. Tapos may mga naging may sponsored sponsorship. pa. Oo. Yeah. Pero ano na yon? Ang pag-gaming at that level, parang trabaho yun. Mm. Na may proseso yun. Hindi porket puro laro ka lang talaga. Hindi. Kumbaga, kung focus mo yung, sa Dota, focus mo yung right clicks, pinapractice mo yun every day. Kung yung timing ng clicks, ng denies, mga ganyan. O kaya naman yung muscle memory. yung ano ba tawag dito? Creeps. Oo. Yung mga neutral Yeah, creeps. oo, Creep mga control. ganun. Oo, yep. Papracticein mo yun Oo, every para- day. So, yung fun na nag-enjoy ka lang, minsan, bawas na yun pag ginawa mong career. Yeah. Hindi, it's not the same. Oo. Kasi minsan, ang mentality ng tao, gamer, ano na yun, laro-laro lang yan, puro saya. Hindi, pagka kinareer nila yan, trabaho yan. Pagising nga sa umaga, alas 8, alam ba, pasok in ka sa trabaho, alas 8, Yan din. ganun din, alas 8, nandun ka na sa harap ng computer. Anong gagawin mo? Di magtatrabaho ka. Anong trabaho mo ngayon? Creep shot ako. Alam mo yun, yung that time, nung high school pa ako, or elementary, ang ano ko pa lang nun, kasi nga, ano rin ako gamer at heart din ako. That time, gusto ko lang maging developer. Ako gagawa ng game, oo. Hindi ko inaasahan na, kasi, sino ba hindi may gusto na, naglalaro ka na, kumikita ka pa. Yun yung time na yon na gumagawa ng sarili mong game.
hindi ko inaasahan na ngayon, kahit pala player, I mean, kaya Yung player i-monetize. mismo, mamamonetize. Oo. Ang galing, ano. Yeah, oo. Ginawa, tapos may mga pustahan na dyan eh. Mm. 'Di ba? Meron Yeah. ng mga betting diyan. May mga ads na nga diyan eh. Parang na talagang it's a legit e-sport na. Yeah. Isa sa mga advantages 'yan. Right. Alright mga tatay, another question. Is digital gaming a sport? Oo, sa akin Oo, ngayon sport na siya. Hmm. Siguro yung mga magulang noon na sinasabi na wala kang future diyan. Actually ngayon hindi na nila pwede sabihin. Kasi there's a future in that. But the same as everything else, kailangan you spend time sa isang bagay, seryosohin mo. Hindi yan laro-laro lang. So kung talagang pupunta ka dun sa tinatawag nating e-sport, you have to treat it with the right respect that it deserves. Mhm. Meaning, hindi yan laro-laro lang. There's a process in everything. 8 hours kang magpa-practice, Mhm. 'di ba? Gagawin mo 5 days a week. Mhm. Magre-rest day ka sa Sabado, Linggo. Yeah. Ganon. And it's a sport. Mhm. Same sa basketball. Ano ba kailangan mong gawin? Pumasok ka doon, mag-training ka. Yeah. At kung mas gusto mo pang galingan, hindi lang 8 hours. Maybe 12 hours. Mhm. Ganon. Yeah. So it's a sport kasi there's a reward. Mhm. 'Di ba? For me, para sa akin yan, sport siya. Kasi bakit ko nasabi? Kasi like now, meron ng e-sport, di ba? Sa sport kasi kailangan, i-relate na lang natin sa basketball o kung ano pang sport. Mhm. Pilipinas, pag merong mga Olympic o yung may mga ganong event, Mhm. nire-represent mo yung Philippines eh. Yeah. Which is nangyayari ngayon sa gaming. Right. Di ba? Right, Pag nanalo kasi yung isang team na yun na ang represent nila is sa Philippines, syempre yung mga tao na kakalahi or parang yun nga, kapwa Pilipino, Mhm. nagdidiwang rin sila. Yes. Which is ganun din pagdating sa basketball, volleyball, Mhm. at kahit ano pang sport na yung masasabi talaga nating sport. So, para sa akin, yeah, it is a sport. Mhm. Ganon. Yeah, same here. Kaya nga tinawag na e-sports, di ba? Kung hindi naman walang sports sa dulo yun. So, hindi siya sport. So, yeah, for me, ganun din, e-sport. Tapos, yun nga, sabi mo nga, yung may mga talagang schedule yan, may practice, kailangan mo talagang i-perfect yung something, repetitive. Diba? Pag pinaghahandaan, sa lahat ng sports, ganun din. Same procedure, same na although sa let's say yung sport is merong nandun yung let's say yung physicality, yung contact. Let's say basketball, di ba, mga contact. Pag sa mga console wala kasi may nakaupo kayo, may sarili kayong Pero But- ano yan eh, hand and eye coordination. Yes. pinapractice Oo, mo. yun nga. Yup, high and So meron din may similarities din kahit and tapos umaano na rin, sumisikat na rin gaya rin ng iba't ibang klaseng sports na before sobrang timid pa lang or wala pang ingay. And then nagkaroon ng mga community, tapos may gaya ng sinabi mo, may mga kanya-kanya ng teams iba't ibang bansa. So ganyan na rin ang sa esports. So masasabi ko na sports na rin ang digital game. Okay. So yun nga na pag-usapan natin yung digital gaming as an e-sport, 'di ba? So yun nga nag-share tayo. So tatanungin ko lang kayo, throughout ng evolution ng gaming, ano yung mga hindi nyo makakalimutang mga games? Kasi pare-pares naman tayo naglaro. So start tayo kay Tatay Erwin. Ayun nga, nabanggit ko kanina yung sa Mario and then sa Contra. But para sa akin right now yung Warzone. 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 Yung- Okay, Ano yan? okay. Barilan. Computer ba yan? Computer sa Call of Duty. Call of Duty. Aha. Kasi although nandito ako sa ibang bansa, sa Thailand, which is tawag dito, mabilis ang internet,
yun yung naging advantage para makakonect pa rin ako dun sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas. Oo. Kumbaga parang, yun nga, nung nagkaroon ako ng, hindi ko na siya masasabi na na-addict ako, pero may pagkakataon na talaga na dahil hook na hook ka dun sa game and then sumasabay yung mga kaibigan mo sa paglalaro hanggang 3:00 ng madaling araw, is, yun nga, ang haba ng oras nyo para maglaro. So, hindi mo malilimutan yung mga ganong games. Siyempre, unang-una, nag-enjoy kayo, tapos kahit malayo kayo ng mga kaibigan mo at nagkakaroon pa rin kayo ng connection sa, yun lang, sa chat ng paglalaro. Yun. Kaya isa yun sa mga hindi ko malilimutan na laro na sa computer game. And then also, syempre, nung mga panahon rin yun na naumpisa yung computer games, syempre, tingin ko yung Counter-Strike eh. Yun, ganon. Yun. So, Counter-Strike, and then yung yung Call of Duty or Warzone. Yeah. Yun yung Sarap para sa- balikan. Oo. Yeah. Yun. Ikaw, Tatay JC. So, for me, Biohazard. Ay, Resident oo. Evil. Oo. Resident Evil. Oo. Nakatakot Maganda yan. yan, oo. Kasi ang ganda kasi ng niya, story niya eh. Diba? Kaya naman, inano na rin sa movie eh. Kasi storyline niya, ang Yung ganda. Biohazard, yan ba si Chris Oh, Redfield? Chris Redfield, Where's you, Chris? Si Yan. Valentine, Chris. Ah. Ano ba yung, sinong Valentine yan? si Jill Valentine? Jill Valentine, aha. Tapos, ang dami na mga characters na ngayon Oo, eh. hindi na Oo. natin alam yun. Pero, yun, yung unang lumabas siya sa PS1, Oo. tanda ko yun, oo. May sequel na, na pagpasok nila dun sa building, then, yung first time na na-encounter niya yung zombie, kumakain pa nga yun. Ang ano pa nun square pa yung kasi PS1 lang eh. Pixelated. Pixelated pa. Pero alam mo, matatahot ka pa rin eh. May immerse ka eh. Oo, may immerse ka. oo. Nakakagulat. Yeah, oo. Hindi, tsaka ano yan eh. Kailangan matalim ang isip mo. Kasi kung saan, kailangan puzzle game yan. Yeah, may puzzle game din. Yeah, Oo, puzzle right, game yan. right. Yung susing to, yung lighter Oo, na to, yeah. mga ganun. Oo. Tapos ang nakagulat na part dun eh, yung merong hallway, biglang lalabas na aso galing sa okay. bintana. Kapag Tapos yung sound pa, no? Oo. Yun. Oo, galing. Guys, so, yun. Biohazard, tapos, ang dami yan eh, di ba? Sunod-sunod na yan. Tapos, hanggang ang PS4, PS5, nire-recreate nila. Pero, yun nga, kasi nga, dahil sa story, so for me, Biohazard. Biohazard. Isa lang. Of course, Dota. Dota? Yun yung, Dota player ka ba? oo. Dota? Ngayon ako. ML na. Pero sa Dota naalala ko yung time na lahat kayo kailangan mag-G. Kumbaga, lahat kayo Yung panahon ba natin? Ang hirap nun, sabi siya Tatay Erwin noon that time na kailangan kumpleto kayo. Wala pang nun eh, before na ngayon, pag kahit isa ka lang, ipapasok ka ng system sa ibang mga naghahanap din. Okay. That time, kailangan talaga synchronize kayo lahat. Garena ba yan? Oo, Garena pa nun before, oo. Battle.net. Yan. Battle.net, oo. So, ayan. Alam ko kayo ni Bimbo eh. Yan sila Bimbo, oo, di ba? So, sa shop, or, so, bago mag-start yung game, so, kailangan walang magli-leave. Kumbaga, kailangan dun kayo. Tapos, wala pang penalize nun. Hindi ka pa ipa-penalty kapag hindi nag-out ka. Kaya pwede kang mag-troll. Oo, pwede kang mag-troll. Oo. Mag-visit ka Yung lang. 5, Sama ng ugali mo. Bigla kang mag-ano. Kukulit mo. Batrip yung yun. Tapos, dun nang simula talaga eh, no? Ang galing nung na yun, yung Dota na yun. Dati lang yun eh, papalevel ka, tapos kinuha nila yung mga hero from Dota. Warcraft yun. Ay, Warcraft pala, sorry. Oo. Kinuha nila yung hero from Warcraft, tapos ginawa nilang individually makokontrol mo. Dati yun eh, clan by clan. Parang Ang galing. yun eh, yung Colosseum Wars ng Rome. Oo, Diba? tama. Ganun yung right. Colosseum. Yung kasi yung Colosseum Wars ng Rome, medyo yun eh. Medyo, patawag dito, brutal yun kasi talagang tao yun eh. Yeah. Mga Tapos sikat na tao. yung mga heroes, yung mga Anong palabas ba yun? Gladiator? gladiator, oo. Okay. Pero, yun. Parang doon na nagsimula eh. Doon na rin kinuha ng ML, ang dami,
ang dami ng mga ganyan 5v5 na ano. Ah. Pero yun nga, Dota for me, yun talaga yung nag-ano sa akin eh. Yun up to now, kumbaga, for me, if let's say magkakaroon uli ng ano to? For me, Dota pa rin compared to ML. Kasi dahil ML, naka-mobile phone Handheld na. kasi. Handheld na, oh. Kaya mas madaling i-access. Pero gameplay, Gameplay at Dota pa rin. Dota pa rin. Oo. Kasi Ikaw, may Tatay Balls. minodal eh. Oo. Sorry. sa akin may ano ko diyan, may iba't ibang level. So from console, yun sa Famicom, ang pinakagusto ko talaga doon is yung Ninja Turtle. Ninja Turtle. Famicom yun. Sa Sega, nakalimutan ko na yung title, wag na natin banggitin ngayon. Nintendo is yung, naalala niyo yung Monster Rancher? Ay hindi, sa PlayStation 1 na yun eh, no? Monster Rancher. Oo. Parang tingin ko Parang Pokemon yun eh. Parang Oo. Pokemon ba yan? Basta yun, Monster Rancher, PlayStation na nga Ay, yun. oo. Yung Monster papalit-palit ka pa Rancher. ng CD para lumabas Right. yung Oo. ano. Tama, oo. Tapos Oo. yung ba yung ano, yung may mata malaki, tapos bilog. Oo. Monster Rancher. Yan. Yan, Monster Rancher. Sa mga console yan. Pagdating naman sa computer games, dami kong gusto, hindi ko makalimutan kasi talagang heavy gamer ako eh. StarCraft, Battle Realms, yung pinag-usapan Battle natin Realms, ng oo. Red Alert, Yuri's Revenge, Red lahat Alert. yan. Generals, lahat yan nilalaro ko. Counter-Strike, ano pa ba? Yan nga, Ragnarok. Kala ko babanggitin mo bro yung Plants vs Zombies eh. Oh, pwede rin. Si Mrs. ko, Oo. paborito yan eh. At one point, naging sumikat din siya eh. Sumikat din siya. So, yan. Tapos syempre yung Dota. Dota talaga. For me, until today, number one and number 2 sa akin in terms of games, number 1 is Dota. Walang makakaano nun. So far sa akin sa experience ko. Kaya nga naging e-sport yun eh. Kasi, yun nga, yung potential niya kasi. Kasi hindi yun, it's not for the faint of heart. It's not for the faint. Kasi napaka-strategic ng game. Ang daming facets. Yeah. Sa items, sa heroes, tapos yung timing, lahat. Tapos naalala mo pa yun, yung kay Pudge, Oo. yung may support na i-teleport si Pudge pabalik sa well. Para maisip mo yun, di Oo, ba? galing ng ang strategy nila. It's like, i-hook, kasi meron kasi si Pudge, pang long distance, i-hook niya, tapos kukuhanin niya. Tapos, Si Pudge ngayon ite-teleport sa base. tineleport sa base. Kasi pagdating mo sa base, well yun eh, titirahin Titirahin ka, hindi ka makakawala. walang escape yun. Patay ka. Ilang beses nila ginawa? Siguro Oo. 4 na beses. Tapos, hindi alam ng ano yun, no? Oo. Hindi alam ng Dota yun itself, Oo. di ba? Parang ano yun, parang sa NBA, parang ano yun, crucial time, 10 seconds on the clock. Tapos biglang nag 3 points, ganun yung ginawa nila. Kasi simula na demoralize na yung kalaban nila eh. Kasi hindi nila, ang galing naman ang ginawa nila, inulit-ulit pa nila, hindi lang basta chamba. Yeah. 'Di ba? So, may talaga mga nandun ganong yung facets. strategy eh. Tapos, ang maganda pa nun, kumbaga, hinak mo yung system eh. Hindi akalain ng mga... the system itself, Oo. yung gumawa ng system, hindi nila alam na hindi pwede nila pala. alam Oo. na pwede pala yun. Dahil yung mga naglalaro yun, they took it, they respected it the right way. Nag-practice sila. Kasi para makita mo yun, ibig sabihin lang nun, you actually put the correct amount of hours into it. Exactly. Similar sa kahit anong bagay. If you want to take something seriously, be it gaming, be it basketball, be it your career, you have to treat it with respect. Ano ba sabi ni Lord? When you do something, you do the best that you can. Not for yourself, but for the Lord. You glorify the Lord. Diba? You do your best. Whatever you do, para makita ng mga tao, why is he doing his best? I'm doing it not for myself. I'm doing it for the Lord. Okay. Ang ganda. So, yeah, sa tingin nyo mga katatay, ano yung pinagkaiba ng games noon versus ngayon? Marami. First of all, surprise. Mahal na Mahal yun. na ngayon. Tama. Tapos, evolution. Nakikita naman natin kung paano pa yung graphics before. Tapos, paano na
Ngayon, before pixelated, tapos now, sobrang ano niya Immersive. na. Oo, Mm. true. Tapos kala mo nga, nanonood ka na talaga sa TV or baga, Parang kumbaga, nanonood kang pelikula. oo, no? totoong tao na. Pero 3D lang yan. And I'm sure, mag-aano pa yan, lalo mag-i-improve pa yan lalo as years go by. Oh. But, yun nga, another thing din is, dahil sa kala mo, totoo, oo, minsan na-apply mo na rin sa sarili mo. Nagaya oo. oo. Like, let's say, yung mga, pasintabi lang po, yung nangyari nung sa Sa Siam Siam Paragon. Oo, oo. ito nga. Minor na bata. I don't know paano niya nagawa yung yung like maka-acquire ng barel, ng bala. Pero based sa report, nakabili siya ng barel at saka bala, and before that pala, nag-train din siya. Okay. Paano bumaril. Cut lang kita, bro. So, sa mga hindi nakakaalam yung tungkol dun sa insidente nangyari last October, I believe. Last month pa. last October, meron kasing bata na namarel sa isa sa pinakasikat na mall dito sa Bangkok. Yes. And then nakapatay siya or may nawalang Oo, buhay. tatlo pinatay. Tatlo ba? Tatlo pinatay niya. Tapos ilan yung sugatan? Dozen Marami na ata, sugatan. more than a dozen. So yun, naging hot topic dito sa sa Thailand. Para lang meron kayong information o reference na nangyari yun dito. Yun yung kinukwento ngayon ni Bro JC. Pero to continue, Bro JC. Yeah. So, that time nasa rin ako, nandun lang din ako sa area. Nandun ka na yun. di ba, sa Oo, Misayam? sa area. Pero, yung time na nangyari yon, nakauwi na kami. Yung pamangkin ko, although yung school niya malapit doon, hindi naman siya, medyo, yung store kasi noon, medyo mga high-end yung mga Mamahalin dun mamahalin, oo. So, yung pamangkin ko naman yon, matipid naman yon. So, hindi siya pumupunta sa mall na yun. But, anyway, so yun nga, yung naka-acquire siya ng bala at baril, na hindi chinecheck kung ilang taon na, tapos nag-train din siya na mamarel. So, nandun talaga yung niya meron siyang plano. Oo, may plano talaga siya. And kung iaano mo talaga sa game, siguro kapag kala mo kasi, kumbaga kapag ikaw na-addict ka sa game, feeling mo kahit in real life kaya mong gawin Yun yung time na baka, let's say, na-impluwensyahan or walang gabay for sure. Walang gabay sa magulang. Dito papasok yung roles natin as a parent. As mga katatay. Tatays, nanays, aunties, grandma, lahat ng responsable sa young life. We need to take that seriously. Kasi ang gaming, tulad nga niyan yung nangyari. Malamang ang mga nilalaro niyan, Counter-Strike. Mga FPS. First-person shooter, mga ganyan. Kasi at a certain level, siguro, ito, assumption lang, pasintabi. Sorry po kung may, wala naman ako. Disclaimer lang, hindi ko sinasabing ito talaga yung nangyari. Assumption ko lang to, or parang hypothesis ko, is that, itong batang to, sobrang daming time to play. And then at a certain level, kasi napapagaling ka hinahanap niya yung high dun sa game. Pinupush niya yung limit niya. Until a certain point, hindi na ma-provide nung game yung high. Yung dopamine. No? Yung dopamine. So, nagplano na siya. Kung magaling ako dito sa game na to, I can do this in real life without any consequence. Kasi walang gumagabay. Walang nagsasabi sa kanya, uy, sobra na, puro ka na laro. Laro lang yan hindi yan real life. Walang gumaganon Walang gumigising. Walang nag-guide. Walang nag-guide. Yun yung role mo as a parent. Lalo na ngayon, itong digital age na nasan tayo, kailangan be mindful. And to be honest, ang gaming in general, parang drugs yan. So doon na pumapasok, bro, na ang tanong, kailangan ba nating i-provide sa mga anak natin yung mga gusto nilang games o hindi? Sa akin, to answer that right away,
at at a certain level, yes and no. Parang ganon. Bakit? Kasi, parehas lang sa kahit anong bagay. Too much of everything is bad. Mhm. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil may potential siyang maging masama, hindi mo na ibibigay. 'Di ba? So, ibibigay mo. Pero, you have to hone your kid. I-shape mo yung anak mo na maging responsableng gamer. Mhm. So, Yeah. to summarize yung sinabi mo, Bogs, pwede nating ibigay yung mga ganong, Oo. pwede nating ibigay yung gusto nila o kung ano mang games. Pero, at the end of the day, dapat nandun pa rin yung gabay ng Oo. magulang. Yung magulang. Yeah. Okay. 'Di ba? Kailangan nandun ka. Kaya nga magulang eh. Kailangan mo siyang gulangan. Ginamit talaga yung literal na magulang. Oo. Gulangan mo siya. Bibigay ko sa'yo yan. Pero, syempre, makikinig ka sa akin. Mhm. Okay. So sa akin naman, oo, I will i-provide ko but in form of reward. Okay. Maganda yan, maganda Diba? yan. So, let's say may ginawa siyang naka-A siya sa klase or maganda yung performance niya. So yeah, sige, anong gusto mo? Let's say, lumaki siya as a gamer. So, kunyari, gusto mo ng PS4, PS5, sige, bibilin ko. Pero, because, kasi, maganda yung ginawa mo. Oo. Then, pero pag inano ko na yon, I know to myself na kasi gamer din ako eh. Alam mo kung ano yung mga I know to myself na before ma-apply ko now. Kasi nga nagpabaya ako, inuna ko na yung paglalaro. So now i-apply ko naman sa kanya kung anong mga past experience ko and I make sure na hindi na yung mangyari sa kanya. So, yeah, ipoprovide ko in reward system. At saka para may nilulook forward siya na or mag-instill sa kanya na kapag maganda yung ko, pinakita mo niya. meron akong reward kay daddy, ganyan. Ikaw, Tatay Erwin. Para sa akin, you already mentioned na gabay pa rin ng magulang yung kailangan dito. Para sa akin, ganun rin Tatay Bogs. Kasi wala namang magiging epekto ang gaming kung meron kang control. Yun eh. Kasi pag wala ka ng control o limitless ka na sa kung anong ginagawa mo, doon na pumapasok yung disadvantages o yung masamang epekto ng gaming. Okay? Mapa-health man yan, relationship. Kasi sa mga magjowa at magshota, di ba? Dota o ako. Di ba? Oo, tama. Di ba? Dota, oo. And then, yun nga, nabanggit ko yung tungkol dun sa health. Kung 24 hours ka naglalaro at wala ka ng time para sa sarili mo, para maligo, at nandun ka na 24 May Topsy hours. naman daw, pa-deliver mo. Pero, yeah, at the end of the day, control. Disiplina pa rin sa sarili mo. Yep. Kung ano yung kailangan mong i-prioritize, kung tingin mo sa sarili mo, sumusobra ka na, dapat i-remind mo rin yung sarili mo na, okay, tama na to, dapat mag-control rin ako, at meron akong priority sa buhay. Meron akong pamilya, meron akong kapatid, meron akong magulang na nag-aalala sa akin. Just to summarize yung topic today, no? Yung evolution ng gaming, maganda siya, maganda contribution niya sa society. Pero as usual, meron siyang disadvantage and meron din siyang advantages, 'di ba? So, at a controlled setting, maganda siya. Kasi yung mga batang nagigame, nauhon yung utak, 'di ba? Bumibilis yung decision making, yung logical thinking, tsaka yung pagiging team player. Nakukuha nila yan eh. Kasi kailangan mo makisama sa mga ka-team mo eh. Di ba? Kailangan mo makibagay. Tapos nagkakaroon ka rin ng sense of community to be part of something. So yun. Tapos kung talagang talented ka sa isang bagay, for example, gaming, at this day and age, you can make it into a career with the right guidance from your parents. As a parent naman, as a tatay, kailangan alam mo kung ano yung dapat na guidance na ibigay sa batang yun. Kung hindi ka ready, humanap ka ng ibang taong tutulong sa'yo na nakakaintindi, na gamer din. 'Di ba? Yeah. So yun, to summarize, okay siya
enjoy, happiness, learning, marami kang matututunan. Pero kailangan, alam mo kung kailan ka titigil. Mhm. Okay. That's it. Mhm. So I think sa episode namin na to, sana meron kayong mga natutunan sa mga na-share namin kasi I believe sa mga nanonood sa atin, maraming meron ditong mga may anak na. At Oo. syempre, batang 90s eh. Oo. Siyempre, nahook rin naman kayo dahil sa episode namin na Batang 90s. But, as I mentioned a while ago, tingin ko meron kayo napulot dito na aral na pwede nyo i-implement o maging guide para dun sa mga anak nyo. O pwede nyo sabihin sa mga anak nyo na maging reference para mapalaki nyo ng mas maayos sila, and then kung nahook man sila sa games, maganda yung sinabi ni Bro JC, ni Tatay JC na kung gusto mong mag-look forward yung anak mo, gamit mo as a reward. Oo. Okay? And then sa sinabi naman ni Tatay Bogs, alam mo dapat sa sarili mo kung kailan ka magkakaroon ng limitasyon sa isang bagay na tingin mo nakaka-apekto na sa'yo but sa buhay mo. Okay? So, I hope you find this episode very interesting, and then shoutout namin yung mga nanood doon sa Ay, episode 3 oo. namin. Sino nga ba mga nanood dyan? Ah. Si Jeff Log, Jeff Vlogs, Log, yeah, thank as you. always. As always, Si constant Sir support. Wensi. Wensi, yes. Ah, yan, Thank you yung po, mga... thank you. Thank you so much. Balita ko is like laging yung sinusubaybayan. Yeah, and also Naka-promoter sinishare din. siya, Oo, champion. yeah. Thank you so Tatay much. Talks champion. Thank you so much. Thank you so much, sir. Taka si Brother Sid. Thank you yeah, dun sa thank one you. comments, Brother Sid. Yeah. Nakaka-warm ng heart yung message mo last Yes. time. Na-share ko ba? Sinarili ko lang. De, pero nabanggit nga sa akin. Nabanggit Thank you so much. Maraming Thank you salamat. so much. So, thank you rin sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Yeah, so yeah, we look forward again sa Next episode. Next episode na kasama kayo. And yeah, thank you so much sa suporta. And ngayon, I hope ma-share nyo tong bagong episode namin Oo. para lumaki yung community natin at Oo. magkaroon kayo ng tingin ko as we mentioned a while ago sa mga past episode namin, kung meron kayong mga suggested topics na pwede naming ilabas dito sa Tatay Talks. yes, please. Comment lang. Comment lang kayo. We really appreciate that one, and then sana samahan nyo kami sa paglago nitong page na to and then community ng Tatay Talks. Yes. Just to celebrate, small wins lang natin. Mm. Lapit na kami mag 200. Yeah. Diba? right. Lapit na tayo mag 200. Yes, Congrats, yes, congrats. yes. Thank you po sa inyong lahat. Lapit na kami sa thank you. 200. Next milestone namin is 300 na. 300, oo. Oo. Yeah, so paunti-unti. Unti-unti lang. Tulad nga ng sabi ni Jeff Bezos, it takes small steps. Hindi ko masyado kami sabi, pero it takes those incremental improvements to be great. Yep. So yun po yung ginagawa namin. So ina-appreciate namin yung suporta nyo. Thank you. Every episode, maraming salamat po. And nasa YouTube na kami. Nasa YouTube na ako kami. Nood din sa YouTube. Subscribe, di ba? yes. Subscribe, mag-comment na rin kayo. I-share nyo na rin. Sa Lagay mga namin dito sa ilalim ng video na to yung link ng YouTube namin para mapuntahan nyo rin at mapanood nyo yung mga past episode. And maano ko lang, spoiler alert, pa-teaser lang sa kanila. Next time may uniform na kami. Napansin nyo, medyo kami Iba-iba ngayon, kami. may Iba-iba, mga hot-hot kami. Yeah. Ano yan, very soon we're gonna have our merch. Yes. Yan. Tatay merch. So, yan. Kamusta? Kaya yung mga 90s lagi nag-a-appear. Baka hindi nyo alam kung ano yung sabi. so to end this episode, thank you, and then we see you on the next episode. God bless and Sawadee Kap.